Isang masayang kasalan sana ang magaganap somewhere else in Mindanao nitong September 27, 2025. Ngunit sa kasamaang palad, bigla itong na-cancel at biglang naudlot dahil lamang sa aparador at katre. Kung ano ang dahilan nito at kung anong aral na mapupulot natin dito ay tara at sama-sama nating alamin. Muhammad Kana Islamic Contents. Muhammad Kana Islamic Contents. Assalamualaikum, Muhammad Kana nga po pala ang inyong kapatid sa Islam. Tayo po ay nagbabahagi ng mga basic Islamic belief at Islamic perspective sa mga viral issues na nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa social media. Tayo ay nagbibigay ng aral sa pinakadulo ng ating video na kung saan maaring mabago nito ang ating mga pananaw at mga pag-uugali, inshallah. Kamakailan ay may nag-viral na isang post sa social media sa Facebook na kung saan patungkol sa isang kasalan na biglang naudlot dahil sa isang katre at isang aparador. So, ang post ay nandito. Sabi na dito sa kanyang post, lesson learned ito sa atin lahat sa mga mag-aasawa pa lang. Bago mo yayain magpakasal ang babae or lalaki, kilalanin mo muna yung background ng pamilya niya, kung tanggap ka ba ng pamilya niya, kahit mahirap ka lang at kung ano lang yung makakaya mong ibigay sa pagpapakasal nyo. Dahil itong nangyari sa pinsan namin, na-cancel yung kasal nila dahil lang sa katre at aparador na hindi nagustuhan ng pamilya ni bride. Matutuloy pa sana ang kasal kung sinasabi lang nila palitan yung katre at aparador at naisip lang nila sana yung gastos ng pamilya ni groom. So, yun ang nilalaman ng post na kung saan nag-viral ito sa social media. Makikita rin natin sa naturang post ang mga regalo para sana sa ikakasal, ang venue kung saan gaganapin ang kasalan at syempre yung tarpaulin ng dalawang ikakasal. Ganito sila ka-ready, tapos na lahat, ikakasal na lang talaga. Ngunit sa hindi inaasahang pangyari ay naudlot lamang ito dahil sa isang katre at isang aparador na hindi nagustuhan di umano ng pamilya ng babae. Pero mayroong mga ibang comments mula sa mga netizens na nabasa natin na hindi daw talaga yun ang pinakadahilan. Ang pinakadahilan daw ay gusto ng side ng kababaihan na kasama sila sa pagbili ng katre at aparador na ibibigay sana sa babaeng mapapangasawa ni lalaki. Ngunit ang nangyari, hindi daw nakasama ang side ng kababaihan at binili ito ng side ng kalalakihan na wala ang isa sa mga side sa kababaihan. Kaya dahil dito, nagsimula ang tensyon sa magkabilang panig na siyang naging dahilan ng hindi pagkatuloy ng naturang kasal. Dahil dito ay merong mga vloggers na naglipana at sinamantala ang pagpapatawa sa mga tao dahil sa issue na ito. At ang masakit pa dito ay yung mismong picture ng babaeng ikakasal sana ay kinuha nila at ina-upload, ikino-comment sa mga post na kung saan nauugnay sa viral issue ng katre at aparador na kung saan pinagtawanan ito ng iba sa mga netizens na hindi dapat gawin ng isang tunay na mananampalataya. At dahil nga sa nag-viral ito sa social media ay nakarating na ito sa ating mga ulama na kung saan kabilang sa ating mga nakita na nag-post ng kanilang mga paalala patungkol sa issue na ito ay ang butihing sheikh natin na si Sheikh Zulamin Sarento Puti at narito ang kanyang post. Sabi niya, marami akong naikasal na foam lang higaan naging successful marriage. Ang iba may apo na. Ang mabiyayang kasal o blessed ay simple at abot kaya. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na kasal ay ang pinakamadali sa lahat. Ang hadith ay authentic ayon kay Albani. Ang kahulugan ng madali, abot kaya ay sakop nito ang mahar, handaan at gamit. Paalala, ang kainaman ng madali o simple ay hindi pabigat sa lalaking mag-aasawa, isang uri ng paghihikayat sa pag-aasawa ng mga wala pang asawa, lalo sa mga napaglipasan na ng kalendaryo. Ang hangarin ng Sharia ay maparami ang bilang ng umma sa pamamagitan ng pag-aasawa. Sa pamamagitan ng maagang pag-aasawa, mapapangalagaan ang dangal. Hanggat maaari alisin ang mga ada o kustumbre o mga kaugalian na kung saan magpapahirap lamang sa lalaki o nagpapahirap sa pag-aasawa. Kayo na bahalang umunawa. Ang pinakamainam sa dalawang panig ay magkasundo kung ano ang katamtaman na hindi pahirap sa lalaki at hindi naman masyadong barat
sa side ng panig ng babae. Ngunit kung sila ay magkakasundo sa maliit na halaga o bagay, ay walang pagbabawal rito. Note, kahit late na ang mga gamit katulad ng bed and cabinet, ang importante ay happy. Ang importante kahit foam lang para di masakit sa likod. At nitong araw lang, September 29, ay muling nag-post ng isang napakagandang post ang ating butihing Sheikh kung saan dito natin makikita na hindi natin dapat pahirapan ang mga lalaking mag-aasawa sa ating mga anak dahil may dulot itong kabutihan. So Maguindanao post yung pinost ng ating butihing Sheikh pero itatagalog na lang natin inshallah. Sabi dito sa post, sa tuwing pinapadali ng babae ang lahat para sa isang lalaki, ay mas lalo itong minamahal ng lalaki. Inasawa ni Propeta Muhammad si Khadija na sa pinakasimpleng paraan, samantalang napakayaman ni Khadija. Inasawa ni Ali si Fatima na anak ni Propeta Muhammad na kabilang sa royal family, dugong bughaw kumbaga, kung saan ang tanging dore lang ni Ali kay Fatima ay isang kalasag o isang shield. Isang kalasag sa digmaan, isang shield. Yun lang yung dore ni Ali, samantalang royal blood si Fatima at anak pa ng propeta. Subhanallah, ganun kasimple. Inasawa ni Abu Talha si Sulaim na tinaguri ang pinakamainam sa lahat ng babae na ang tanging dore lang ay ang kanyang pananampalataya o iman. Ganun naging resulta nito? Sumakses silang lahat. Nagkaanak ng mga mabuting anak liban kay Propeta Muhammad at Khadija. Ngunit ganun pa man, naging napakamabiyaya ang kanilang pagsasama at hindi pa nagkakaroon ng duwaya. O diba? Opo, hindi po talaga nagkaroon ng kaduwaya si Khadija noong siya ay nabubuhay pa lamang. Tsaka pa lang nakapag-asawa ng panibagong asawa si Propeta Muhammad noong sumakabilang buhay na si Khadija radiyallahu anha. So anong mga aral na dapat natin matutunan dito? Unang-una, tayo mga kababaihan ay madalas kapag pinadali natin ang lahat sa lalaking mag-aasawa sa atin, ay magdudulot ito na kung saan mas iingatan ka, pahahalagahan ka, at mamahalin ka ng lalaking mag-aasawa sa'yo dahil sa kabutihan mo sa kanya. Pero alam nyo, kadalasan naman sa mga sisters, sa mga ukhti, lalong-lalo na kung gusto rin naman nila yung lalaki mag-aasawa sa kanila, wala naman talagang maraming satsat ang mga kababaihan. Basta gusto nila yung lalaki, gusto pa nga nila, wala nang dowry, simpleng kasalan lang, pero nagkakaproblema lang sa pagitan ng mga magulang. Pero take note din na hindi lahat ng mga magulang ay ganoon yung ugali. Kasi yung ibang mga magulang, kaya nila nagagawa yung mga ibang bagay na hindi natin maintindihan kung bakit pa nila ginagawa, ay dahil sa concern sila sa atin bilang mga anak nila. Walang ibang dahilan doon kundi ang pagka-concern nila sa atin, ang malasakit nila sa atin bilang mga anak nila. Ngunit ang pinakamahirap lang at ang pinakamasakit ay kung sino pa yung nagpapakatino, ay siya pa yung pinapahirapan. Kung sino yung nagpapakatino, nagpapakatotoo, at nagsiseryoso sa ating mga anak, ay sila pa yung pinapahirapan natin. Kung ano-ano yung hinihingi natin, ganito, ganyan, ganon, ganito, ganyan, napakarami. Samantalang nagtitino at nagpapakatotoo at seryoso sila sa pag-aasawa nila sa mga anak natin. Pero ang dami nating mga hinihiling sa kanila. Samantala kapag nadisgrasya yung anak natin, ay pinapadali natin ang lahat ng bagay. Kung kailan nabuntis na, nadungisan na, nadisgrasya na yung anak natin, tsaka palang dumadali ang lahat ng bagay sa pag-aasawa. Hindi ba't kabaliktaran? Malalaman lang natin na kinasal na yung anak ni nabuntis, kinasal bigla, ang handa lang, bihon, tinapay, soft drinks, kinasal lang sa kung saang sulok ng bahay. Hindi ko minamasama yun. Hindi ko sinasabing walang kwenta, yung soft drinks, yung bihon, yung tinapay, o kung ano man dyan na inihanda, o kung kinasal ka sa sulok-sulok ng kahit sang mang bahay dyan, hindi ko sinasabi na walang kwenta yan. Bagkus yun pa nga yung pinakamaganda yun yung pinakasunna na ayon sa sunna, ang pinakamadali. Pero ang masakit lang dito, imbis na doon yun gawin sa lalaking nagpapakatino, nagpapakatotoo, nagsiseryoso sa pag-aasawa sa ating mga anak, bakit sila pa yung nahihirapan? Samantalang yung nakadisgrasya sa anak natin, yung nakabuntis, yung nakadungis sa dignidad ng pamilya natin, sila pa yung napapadalian.
Subhanallah. So iyan po ang dahilan kung bakit mas mainam na padaliin ang pag-aasawa para maiwasan na madungisan yung mga anak natin. Dahil kapag pinadali na yung pag-aasawa, especially tayong mga magulang, wala nang maraming hinihiling, ikasal na agad. Kung mayroong handaan, alhamdulillah. Kung ano yung kaya ng lalaki, alhamdulillah. Kung ganun yung sistema ng pagpapakasal sa atin, ay wala nang mangangahas na madungisan yung anak nating babae, wala nang mangangahas na sirain ang puri ng ating pamilya, dahil ano pang magiging rason ng mga lalaki samantalang pinadali na para sa kanilang pag-aasawa, hindi ba? Kung sumusunod lang tayo sa sunna, walang babaeng masisira ang dignidad, walang babaeng madudungisan ng kanyang pamilya at ang kanyang mga magulang. Tayo naman na sa side ng mga kalalakihan, lagi nating tandaan na ang payo sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kung kaya na natin mentally, physically at financially na mag-asawa, it means mag-asawa ka, huwag kang mag-atubili na mag-asawa, huwag mong patagalin, mag-asawa ka na. So ayon naman kay Imam An-Nawawi, sabi niya patungkol sa ba'a na sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sa hadith, ay patungkol yun sa kung kaya mo na talagang gumastos doon sa pagpapakasal, sa mga gastusin sa kasal, gagawing kasal, gaganaping kasal, kung kaya mo na ay mag-asawa ka na, sabi ni Propeta Muhammad. Ayon yun kay Imam An-Nawawi. So nangangahulugan talaga na bago tayo mag-asawa ay dapat meron din tayong nakatago na kung saan gagastusin natin sa pag-aasawa natin. Kasi mostly naman sa hinihiling ng side ng kababaihan ay para din sa kanilang anak na babae at para din sa inyong ikabubuti, sa inyong pagsasama at sa inyong pagiging mag-asawa. At ang pinakahuwag na huwag mong kakaligtaan bago ka mamanhikan, bago ka ikasal ay ang pagtatahajjud. Lagi mong iuna yan. Bago ka humingi ng tulong sa kahit na sino mang tao, sa kahit na sino mang membro ng inyong pamilya, unahin mo munang dumulog at humingi ng tulong sa Allah, sapagkat once na humingi ka ng tulong sa Allah, hindi ka mabibigo. Dahil kapag nasa likod mong Allah, ang mahirap ay nagiging madali. Ang mga imposible ay nagiging posible. Ang mga mabibigat ay gumagaan pag inuna mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kung nagawa mo na ito, ang lahat ng ito ay kung anuman ang magiging kinahinatnan ng pagkakasal o pag-aasawa mo, halimbawa kung hindi man ito matuloy, ito ay walang ibang dahilan kundi tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat mong tanggapin ng maluwag sa iyong kalooban at isipin mo na yun ay higit na mas makakabuti sa iyo dahil mayroon pang isang tao na nag-aantay sa iyo na mas deserving sa pagmamahal na iaalay mo o ibibigay mo sa kanya. So nawa ay may napulot tayong kaunting aral sa video natin na ito, at kung nagustuhan mo ang video natin na ito, pwede kang mag-follow at mag-like sa ating FB page para updated ka sa mga next upload natin patungkol sa mga viral issues na nangyayari sa ating lipunan, especially dito sa social media. Shukran. Assalamualaikum. Muhammad Kana Islamic Content.